Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo at detalyadong weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Libra, ito po nakagawian ha. Kung naman lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Libra yun. Kaya relax ka lang. Okay, relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for the week. Okay, Libra, meron tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung meron kang isang tanong, sa isip mo lang yan, don't write it down. Sa isip lang, sasagutin natin yan maya-maya lamang. Okay? So Libra, thank you po ulit sa inyong mga donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po ang paraan para po supportahan tayo at mahalin tayo at saka mabigyan tayo ng pagkakataon na mas mapaunlad pa at mapalago pa itong channel natin for the months and years to come. So thank you po sa inyong pagmamahal, suporta, and for not skipping the ads po sa ating channel. Thank you po. So, Libra, ano naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Empress card. Yes, beautiful. In the area of what you want, you have the Star card here. Lovely. Pangarap, katuparan. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Devil card. Ooh, interesting. Pag-usapan natin yan later. In the area of your near future, you have the Queen of Cups. Wow, lovely. In the area of your challenge for the week, meron kang Hermit card. In the area of your fortune, meron kang Four of Swords. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Chariot card. At ang outcome mo for the week, Libra, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. So bago natin basahin in detail mode ang mga cards mo for the week, alamin muna natin kung ano ang nasa lingering energy mo in your background na makakatulong sa iyo para lagpasan ng bawat isang yan para sa linggong ito. You have the Page of Wands. Okay, Page of Wands, Libra, it's all about you embracing the opportunity. Okay? Kung meron man darating daw sa buhay mo this time o meron kang ginagawa, kailangan mo daw yakapin niya ng buong puso. Huwag kang matakot. Huwag kang magkaroon ng alinlangan. Huwag mo daw pagdudahan. Parang sabi ni Spirit Guides dito, parang yakapin mo daw siya dahil magaling ka naman. Dahil kaya mo naman, dahil marunong ka naman daw. Ikaw daw mismo dapat ang hindi nagdududa sa kakayanan mo. Okay? You have to embrace the opportunity with excitement, with enthusiasm, with joy, with so much energy daw, Libra. Parang, kasi si Page of Wands, deliverer to ng good news. So meron ka daw dadahin o makukuhang good news o magandang balita this week at talaga namang magpapa-excite sa'yo. Kaya naman, sabi ni Spirit Guides, huwag ka nang matakot sumubok o huwag ka nang matakot yakapin yung bagong opportunity na darating sa life mo because this has a chance for you to elevate your life. Okay? Kaya, tanggalin na ang takot, tanggalin mo na yung overthinking mo, huwag mo nang pagdudahan ng sarili mo, huwag mong isipin na baka maraming pang mas magaling sa akin doon, huwag mong isipin na baka mapahiya ako, ay baka masayang lang oras ko, baka nababaliw lang ako dito, baka naman illusion ko lang ito. Huwag mong pagdudahan yung opportunity na gusto mong yakapin o gusto mong pagtuunan ng pansin this time. Okay? Huwag mong hayaan, Libra, na ikaw mismo ang pipigil sa pagtupad mo ng pangarap mo. Okay? Learn to open up yourself, open up your arms, your heart for the possibility of success. Okay? Huwag ka matakot sa success. Huwag ka matakot sa patungo sa success. Kung ano yung proseso patungo doon, kailangan mo talang daanan yan. Kailangan mo yakapin yung beauty and the ugly. Kailangan mo yakapin yung success and also obstacles. Okay? Parte yan. Magkatuwang yan. Parang kambal yan sa pagkamit mo ng tagumpay mo. Kaya tapangan mo na ang sarili mo. Go, fight, choose success, and choose to be brave. Okay? So napakaganda. Sabi rin ng Spirit Guides, so mag-enjoy ka lang. Enjoy lang. Enjoy life. Kung may aberya dito, kaya ko yan. Kung may aberya doon, kaya mong lagpasan yan. Just have to have fun. Okay, Libra? Sa pag-usapan natin ng yung buong spread para sa linggong ito, ilan muna ang yung major arcana? You have 1, you have 2, 3, 4, 5, 5 ang yung major arcana. So talagang malaking mga moments ito sa life mo. Talagang maraming mangyayari sa iyo for the week na kailangan mo yakapin. Okay? Ang iyong 5 major arcana, you have the Star card, you have the Devil card, you have the Empress, the Chariot, and the Hermit card. Sabi ito, Libra, kailangan talagang pagkatiwalaan ng sarili at ang binubuo mo, mga balak mong buuin para matupad at umandar ang mga pangarap mo. Huwag kang papapigil o huwag kang
dapat mapigilan ng iyong mga sariling kahinaan o mga pangit na sinasabi mo sa sarili mo o mga pangit na pananaw mo tungkol sa sarili mo o tungkol sa gagawin mo. Dapat daw may confidence ka at pitiwala ka sa mga bubuin mo. Kasi kung kilala mo ang sarili mo at talagang sigurado ka sa tatahaking mo landas at sa pangarap mong yan, dapat wala kang takot, wala kang duda, walang pipigil dyan. Okay? Ito ang sinasabi sa iyo ng spirit guides mo. Learn to accept and embrace the opportunity. Dapat walang yung parang walang alinlangan, yung parang mas nauuna pa yung takot mo kaysa sa kilos. Mas nauuna pa yung negativity o toxicity bago mo muna tignan. Parang bigyan mo daw muna ng chance bago ka mag-isip ng kanigahan, okay? Move forward with your creation, move forward with your plan. It will work because nandito si Star, ibig sabihin kinakatigan ka ng universe, kinakatigan ka ng spirit guides mo at ni Papa God na parang ipagkakaloob niya ang pangarap mo at dasal mo. Pero ngayon kailangan mo talagang buuin mo na ang sarili mo. Talikuran ang mga tao, negang sitwasyon, negang pag-iisip para mabuo na siya. Okay, Libra? Yan ang paunang mensahe sa iyo ng yung limang major arcana sa buhay mo for the week. Okay? So, pag-usapan natin ang yung buong spread. In detail mode, kada card at the center. You have the Empress card here. Sabi ni Empress card, ikaw, Libra, kaya mo. Napakalinaw, di ba? Sabi ng spirit guides mo, kaya mo naman eh. You are the Empress for the week. At kailangan mo lang talagang yakapin to mga binubuo mo. Meron kang binubuong mga passion project, meron kang binubuong plano about your future, about your family, about your retirement, about your life for the next 3 years, about sa pinipilahan mong kontrata o pinipilahan mong new endeavor somewhere else. Ngayon parang mahirap, ngayon natatakot ka o baka masyadong mabusisi, masyadong maraming ginugugol na oras, pagod, and kaba. Pero sabi ni spirit guides, gaano ba kahalaga to? Libra, gaano kahalaga itong binubuo mo this time? Negosyo siguro ito o bagong trabaho o bagong pangarap mo. Gaano ba ito kahalaga sa'yo? Because Empress card's all about you. What makes you feel good? What makes you feel content and satisfied? Okay? Si Empress card, lahat ng ginagawa niya, it's all about love. San ba yung love mo? San ba yung heart mo? Nasaan yung passion mo? Yun ang gamitin mo para kayanin ipanganak itong bagay na binubuo mo. Okay? Yung passion, yung drive, yung fuel, yung motivation mo, yung love mo for something or someone, yan ang magiging bala mo para maipanganak na ito at yakaping mabuti yung mga bagay na gusto mong mabuo. Kaya huwag ka na matakot. Sa Empress card, itong wand niya, isang kompas lang niya, mabubuo niya lahat o mapapanganak niya at magiging mayabong yung mga bagay sa paligid niya. Ibig sabihin, you can create it. You can achieve it. Walang imposible sa'yo, Libra. Okay? Abutin mo yan, tapangan mo ang sarili mo, manalig ka sa skills mo, at manalig ka na magagawa mo ito. Okay? At most evidently, makukuha mo to. Okay? The Empress cards being clarified by the 8 of Cups. Yes, talikuran mo na yung mga dati mong painful at nakakatrauma o nakakapasong mga bagay na talagang feeling mo na dala ka na. Kaya siguro parang takot na takot ka this time to try this out o yakapin tong bagong simula o bagong opportunity sa life mo. Parang, ready na ba ako? Is this right for me? Kaya ko ba yung gawin? Magkatagumpay ba ako dyan? Am I good enough? Are my experiences enough para magawa yan? Nakaka-pressure, baka di ko matapos. Pero alam mo, yung pressure, parang nanggagaling sa'yo, Libra. Okay? Nanggagaling sa'yo, Libra, yung pressure para buuin ito. Nakita ko rito na baka mag-quit ka, baka mamaya ihindian mo, o baka mag-procrastinate ka sa sobrang takot and fear. Pero sabi ni Spirit Guides, kakayanin mo to, magagawa mo to, huwag mo tong sukuan, okay? Itong binubuo mo, itong dapat mo matapos, itong bagay na dapat mo mapagtagumpayan this week. Tapusin mo siya, yakapin mo, maging excited ka dyan. Parang change daw your mindset. Okay, change your mindset. Huwag mong isiping problema ito. Huwag mong isipin, ang dami-dami naman dapat asikasuhin, ang dami-dami naman dapat gawin. Pero kung iisipin mo na, okay lang yan, kaya ko tong daanan because this will change my future. Pagkatsagaan mo yan, tatapusin mo, hindi ka mag-quit, okay? In the area of what you want, you have the Star card. Yes, you want this dream, this prayer to come true. Meron kang hinihiling pagtugumpayan. Whether siguro makabili ng bahay, makapag-provide na for the family, makaland na on that job, makaland na on this endeavor, o kaya mabuo na yung negosyo. Meron kang dream this week, Libra, na gusto mo nang simulan o gusto mo nang makuha. And parang meron pang kaukulang hope
for you na gawin ito. Parang sabi ni Spirit Guides, huwag ka dumura ng pag-asa ha. Huwag kang mapagod na umasa. That's what I'm hearing. Huwag kang mapagod na umasa at patuloy na abutin yung dreams mo. May kaakibat na takot, I understand, nakakatakot talaga. Ako rin man, kapag may mga bago akong ginagawa sa buhay ko, nakakatakot, nakakaba, ina-anxiety ako minsan, nagka-panic mode pa ako minsan. Pero sabi ni Spirit Guides, kung naniniwala ka talaga sa dreams mo at kung parang alam mo at na-feel mo, ito talaga yung para sa'yo, huwag ka na matakot, isugod mo na, ibigay mo na, okay? The star cards being clarified by the Ten of Swords. Yes, ngayon parang parang down na down ka, no? Parang nasa kumunoy ka ngayon, bagsak na bagsak ka, at itong bagay na lang to ang inaasahan mo o kinakapitan mo para makabangon ka, Libra. So, ano yung dapat excuse for you to not fight for this? Wala kang excuse, Libra, para hindi ito. Ilaban mo to because nakita ko talaga na nahihirapan ka na ngayon. Nahihirapan ka sa kaperahan mo siguro o sa pagkuha ng job na yan o pag-abot sa pangarap mo. Ngayon, nararamdaman ko yung pagod mo, yung parang sukong-suko ka na. Kasi parang ang tagal mo itong dinasal eh. I'm hearing, ninovena mo na to, pinilahan mo na to sa mga simbahan, sa mga fiesta, dinasal mo na to, baka gabi nag-rosaryo ka pa. So ngayon naintindihan ko na parang sukong-suko ka na dito sa dream mo na to, na parang kailan ba to mangyayari? Ilang taon na ako naghihintay para dito, bakit hindi ko pa makuha? Bakit hindi ko siya maasahan sa life ko? Ginagawa ko naman na lahat, bakit hindi? So parang sabi ni God, don't lose your hope. There's something coming to you, a good news. Sabi ko sa iyo, di ba, sa umpisa, page of 1 sa good news, may darating sa iyo magandang balita about something, nayayakapin mo at nagiging excited ka. So ngayon, ibangon mo ang sarili mo, umasa ka ulit at magkaroon ka ulit ng hope that your prayers will come true. Okay? In the area of what you need confidence. Confidence, new idea, fire within you, parang laban. Kailangan mo ng determinasyon eh. Kailangan mo ng pananalig sa sarili mo na maaabot ko yan at walang duda dito. Okay? Tanggalin mo yung sa isip mo yung sana nga matupad, sana nga mangyari. Kapag nilagyan mo kasi ng sana yung minamanifest mo, ibig sabihin may doubt pa doon. Meron pang alinlangan, meron pang urong-sulong na makukuha nga kaya niya, makakamit nga kaya niya. So parang binibigyan mo rin ng doubt si universe, yung energy mo, yung frequency mo, baka hindi pa ma-attract yung frequency ng minamanifest mo. So sabi dito, Libra, in the area of what you need, dapat sure. Nag-manifest ka na lang din at niyakap mo na yung mga bagay na gusto mo. Huwag mo lagyan ng sana. Lagyan mo ng makukuha ko to, akin to, walang kahit sino man na makakapigil sa minamanifest ko. I claim this, I claim that, I manifest this, and walang duda. Be confident in your plan. Be confident in your decision. Be confident in your determination para makuha ito. Dapat yung apoy sa dibdib mo, na kunin yan, i-achieve yan, maganap yan, ay malakas. Okay? Para mangyari ito. Okay, Libra? The Ace of Wands being clarified by the Strength card. Yes, katapangan, katatagan, katibayan. Ikaw alam mo na kailangan mo itong tiyagain. At hindi ito binibigla. Hindi ito parang mabilisan mo dapat makuha o parang napakaiksi ng pasensya mo, gusto mo agad kinabukasan nandiyan na. O gusto mo agad next week nandiyan na. With the Strength card here, parang kailangan mo doon ng gentle approach to your dreams. Gentle approach to your goals. Hindi pwedeng mabilisan, hindi pwedeng natataranta ka o nayayamot ka o parang iritang-irita ka na makuha siya agad. Hindi daw dapat ganun, Libra. Kailangan gentle lang, dahan-dahan lang, be kind to yourself, be gentle to yourself na okay lang today, ito gagawin ko, tomorrow, ito naman, tomorrow, next level ulit, paunti-unti para makuha mo siya. Be confident in yourself that you will achieve it. Kung ngayon, siguro, Libra, nakikita mo parang wala pa nangyayari, walang nagaganap, pero in the background, sa frequency and energy in your background, may nangyayari. Kaya lang, lalabas lang siya yung outcome at good result at the right time. Ngayon, pagkatiwalaan mo yung plano mo, pagkatiwalaan mo yung strategy mo, yung decision mo para makuha mo yan. At sa ngayon, maging gentle ka sa sarili mo. Bigyan mo naman ng kindness ang sarili mo na yung ibang tao nga binibigyan ka na ng pressure eh. Ikaw pa ba, bibigyan mo pa ba ang sarili mo ng pressure? Kailangan hindi na. Yakapin mo ang sarili mo with kindness, with softness, with so much space for may room ka dapat to make mistake, may room ka dapat to understand things, to learn more, para magawa mo siya at makamit mo siya, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have a devil card here. Yes, may mga pumipigil pa sa iyo para ma-create mo ito, para magawa mo ito at maka-move on ka at makapunta ka na sa mga bagay na gusto mo. Alam mo ko ano, means naramdaman ko sarili mo. Parang yung mga
I don't know, siguro bata ka pa lang, lagi ka raw sinasabihan na mahina ka, wala kang mararating, bobo ka siguro, ganyan, sinasabihan kang ganun, dinidikdik yung noo mo, dinidikdik yung sentido mo na wala kang mararating, ganyan-ganyan ka, mahina ka, duwag ka, ganyan-ganyan. Siguro, dati yung bata ka, na-instill sa isip mo yan, at psychologically, paulit-ulit na pumapasok sa isip mo yan, subconsciously. Parang nare-reflect yan sa kilos mo na ayaw mo nang sumubok ng bago, ayaw mong ituloy pa nagkaroon ng aberya kasi psychologically o sa subconscious mo, nararamdaman ng isip mo yung mga dating sinabi sa'yo o yung mga dating pahirap at pasakit at bubog na diniin at tinanim sa puso mo na mga taong nagkamali sa'yo ng pangunawa o nagkamali sa'yo ng pagtuturo before. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, tapangan mo ang sarili mo, Libra. Magkaroon ka ng lakas ng loob na gawin yan. Okay? Ako, may trust ako sa'yo. Ako, may confidence ako sa'yo na magagawa mo to. So, dapat ikaw mismo sa sarili mo, maging confident ka rin ha. You can do this. Oo, kung ano mang gawin mo, anong pakin nila, di ba? Huwag ka nang mahiya. That's what I'm hearing. Huwag ka nang mahiya sa kanila. At huwag mong pansinin yung mga negang tao. Itong devil card din, it's all about also toxic people around you na walang ibang ginawa kundi pagchismisan ka o punahin ka o tawanan ka siguro o kaya lalo kang iparamdam sa iyo na maliit ka o wala kang mararating. Meron ka mararating. Tanggalin mo sa isip mo to yung mga tao na ito at lagi mong isipin na walang puwang sa buhay mo ang mga bashing na to o mga toxic people na to. You can achieve what you want. Ibangon mo ang sarili mo. You can create this and you will be going somewhere bigger than before. Okay? The devil cards being clarified by the Four of Wands. Yes. Ito mga taong itong pumipigil talaga na maabot mo yung pangarap mo. Maabot mo tong finish line o tong threshold na to. This temptation din ito ha, pwedeng temptasyon, mga alak, sugal, mga bisyo ha, mga gimmick-gimmick. Ito rin yung mga bagay na pumipigil maabot mo yung pangarap mo. Kaya para may stagnancy. Okay? Para may delay. So make sure na i-identify mo ngayong araw pa lang, Libra, i-identify mo ngayong araw na to. Alin ba yung mga bagay o tao o sitwasyon o ginagawa ko na pumipigil sa akin para maabot ito? Halimbawa, dapat itong project na to, nagawa ko na to last week. Bakit hindi ko siya natapos last week? So, i-identify mo yun. Baka dahil gumimik ako twice, both nights, magkasunod pa. O kaya, uminom kasi kami 3 days sunod-sunod. O kaya, sobrang tamad ko. O kaya, sobrang takot ako tapusin siya because hindi ko masolusyonan. Pero kaya pala hindi mo lang masolusyonan because hindi nakalagay yung kamay at paa mo doon at ginagawa mo siya. Because there are a lot of fear and anxiety within you. So ngayon parang kailangan mo daw i-identify, Libra, yung mga bagay na pumipigil sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals mo. Halimbawa, family members din na pinapahina ka o hinaharangan yung mga plano mo o mga co-workers mo na napapansin mo sila pala ang rason kung bakit bumabagal yung pag-andar ng papeles o halimbawa may mga maling sistema, ganyan. So make sure na alamin mo yung mga bagay na para umandar at ma-achieve mo na tong finish line ng iyong goal this time. Okay? In the area of your near future, ito ang maganda, your heart. I'm seeing you protecting your heart and doing something na para sa'yo magpapaligaya sa'yo. Okay? Ito yung pagkakataon in the near future that you're gonna have things that you love in your life. Mahal mong trabaho, mahal mong tao, buhay o estado ng buhay mo na kontento ka na. Parang you're just sitting here enjoying the fruit of your labor. Yung mga napagtugumpayan mo, nakita ko kasi, Libra, na magagawa mo to lahat. Okay? Malalampasan mo to lahat. At iyayakapin mo na tong bagay na to, na opportunity na hindi ka na matatakot at gagawin mo talaga siya full-heartedly. At ito ka, sitting here, confirming to yourself na para oo nga na, buti pala tinapangan ko, buti pala nilabanan ko yung takot ko, buti pala sinugaran ko yun at hindi ko kinwestiyon na kakayanan ko, buti pala kahit yung mga tao sa paligid ko hindi ako tinatrust, nag-trust ako sa sarili ko and you achieve it. Yan naman, hawak-hawak mo dito yung puso mo. Pero yung puso mo dito mukhang trophy, di ba? Kita mo? Yung puso mukha siyang trophy. Ibig sabihin, nagtagumpay ka sa buhay. At kontento ka sa tagumpay na ito. Nag-success ka, kumbaga. So parang sabi ni Spirit Guides, you are happy and contented with what you have. Because nagawa mo yung karampatang hakbang para matupad siya. So ngayon, nakita ko sa iyo in the near future, gagawin mo na lang yung mga bagay na nakadirekta sa iyong puso. Ibig sabihin, gusto ko ba to? Yes, gagawin ko to. Hindi ko to gusto? Ay, ayoko yan. Hindi ko sasayangin ang oras ko dyan. So parang in the near future, you will just do things based on your happiness, based on your willingness to do this. Kasi mahalaga sa iyo to follow your heart.
At kapag fina-follow mo ang heart mo, alam mo na safe ka, alam mo na okay ka, alam mo na magkasucceed ka, okay? The Queen of Cups being clarified by the Six of Wands. Yes, kakasabi ko lang, magsasucess ka, magkasucceed ka. In the near future, Libra ha, follow your heart and you will succeed. Napakasimple, napakaganda, napakapayak ng mensahe sa'yo ng iyong spirit guides. Basta sundin mo ang puso mo, tagumpayan ang naghihintay sa'yo. In the area of your challenge for the week, you have the Hermit card here. Challenge sa'yo para sa linggong ito, dapat daw wag ka laging solo lang, Libra. Wag mo laging kim-kimin lang yung mga problema mo, yung mga naramdaman mo, yung mga dinadanas mo. Learn to open up. Okay? May mga tao dyan sa paligid mo na makakatulong sa'yo. Ito yung mga taong maaasahan ha, yung mga taong hindi stubborn, mga taong hindi toxic, yung talagang from thick and thin, talagang nandyan siya sa buhay mo. Talagang kahit ano mangyari, hindi kanya i-judge. Ano man mangyari, nandyan siya, susuportahan kanya, tutulungan kanya. Parang kailangan mo daw siyang kausapin, Libra. Para hindi lang solo mong kinakaya to mga problema mo, to mga tanong mo, to mga dalahin mo. Nakita ko dito na for a very long time, nasanay ka mag-isa o nasanay kang gawin yung mga bagay on your own. Because probably baka panganay ka o ikaw yung breadwinner ng family or single mother ka o single father ka na parang for a very long time nakasanayan mo na ikaw lang pumapasan ng mga problema, sinasarili mo lang because ayaw mo maapektuhan yung mga anak mo, yung mga family members mo sa mga problema mo o ayaw mo silang abalahin o ayaw mo silang ipasa sa kanila yung burden na parang feeling mo dapat ikaw lang mag-solve ganyan. So ngayon, Libra, nakita ko dito na masasolve na ang hinahanap mo, masasagot na yung tanong mo by the time you ask questions or you ask advice from the people na closest sa'yo. Parang liliwanag daw ang isip mo about something kapag shinare mo na yan o tinanong mo na sa taong mahalaga sa'yo. Bawa nanay mo, kapatid mo, best friend mo, or mga anak mo na parang uy, ito problema ko, ito yung matagal ko nang iniisip, ito yung matagal ko nang hinahanap. Ano kayang pwede kong gawin kasi nalulungkot na ako na down na ako kasi hindi ko to kaya mag-isa. Tapos biglang may magpapayo sa'yo na hindi mo akalain yung payo na yun applicable pala sa hinahanap mo. Parang, oo nga no, bakit hindi ko naisip yan before? So parang sabi, Libra, ng iyong spirit guides, may mga questions kang masasagot kapag na-open up mo to sa ibang tao kasi masyado kang closed pa this time Masyado kang closed doon sa concept of what you're trying to find. Kaya medyo confused pa o malabo pa. Once na malaman mo sa ibang tao yung suggestion, lilinaw sa isip mo, okay? The Hermit cards being clarified by the Two of Pentacles. Yes, kailangan mo talagang kumausap ng mga tao para mabalanse mo. Para matimbang mo kung ano ang dapat gawin. Kasi ngayon, kung ikaw lang nag-iisip, feeling ko limitado lang yung mga bagay na options mo o mga bagay na naiisip mong solusyon dyan sa mga hinahanap mo o mga sagot. Kaya sabi ni Spirit Guides, magtanong-tanong ka na sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ha, sa mga taong talagang thick and thin, kilala mo through and through na alam mong hindi ka ilalaglag o hindi ka huhusgahan para malaman mo na yung mga options o mga possible answers para matimbang mo kung anong gagawin mo at kung ano applicable sa questions mo, okay? In the area of your fortune, you have the Four of Swords. Ito, ligong ito, magkakaroon ka ng time para magpahinga. Okay? Magpahinga sa mga problema, magpahinga sa trabaho. I'm hearing na ngayon, bibigyan mo na ng chance sa sarili mo na mag-relax, o kaya lumayo, panandalian sa mga problema. That's what I'm hearing. Kung meron man daw kinakaharap kang problema this time, parang bibigyan ka na ni God ng opportunity to really just sit down, relax, sabihin mo sa sarili mo, okay, pahinga muna ako, mamaya ko na asikasuhin yan, time na muna for me to recharge. Ito yung pagkakataon para sa'yo kasi sabi ng spirit guides mo na napapabayaan mo na nito mga nakaraang linggo yung sarili mo o nakaraang buwan, parang kayod ka doon ng kayod without rest. Kung natulog ka man, ilang oras lang. Parang some of you are resting 4 hours, 5 hours, pero parang kulang pa. Pero parang sabi ni Spirit Guides, baka naramdaman mo na sumasakit ang ulo mo, yung sentido mo masakit, o batok mo masakit, o parang yung balikat mo o likod mo masakit. So parang sabi ni Spirit Guides, bigyan mo doon time mo, mag-relax ka muna, matulog ng karampatang oras. Hanapan mo daw ito ng time, baguhin mo daw yung sistema mo this time para maharap mo to. Okay, Libra? Sabi rin ni Spirit Guides mo, for some of you, a prayer will be answered to you. Nasa area lang to ng want mo, You want lang na ma-answer tong prayer mo. Ito to na. In the area of your fortune, confirmation. May prayers kang masasagot this time at matutupad sa buhay mo. Kaya, relax ka na. Okay, relax. Breathe. Huwag ka na mataranta. Huwag ka na matakot. Huwag ka na mag-worry because a prayer will be answered. Congratulations.
The Four of Swords, rather, is being clarified by the Magician card. Yes, kakayanin mo, magagawa mo na. Yung minanifest mo, mapupunta na sa lupa at mangyayari na. Kaya naman, sabi ng Spirit Guides mo, Libra, yakapin mo to, okay? Gawin mo ang makakaya mo para gamitin yung prayer mo na nasagot into good use. Huwag sayangin. Don't take this for granted. Use your tools, use your skills and energy para magamit mo na kapakipakinabang yung mga prayers mo na matutupad. Okay? Kaya mo to. You can do this. Sa ngayon, mag-relax ka. Hindi lang sa katawan kundi isip din at puso at kaluluwa. I-relax mo yan. Have fun. Learn to laugh. Learn to live. Okay? In the area of your advice, this time from your Spirit Guides, the Chariot card, sabi ng Spirit Guides mo, kaya mong umabante, Libra. Kaya mong gawin yung mga gusto mo. Huwag ka matakot humakbang. Sabi ng Spirit Guides mo, handa ka na. Protektado ka ng iyong angel guides, ng iyong spiritual power, ng universe. Protektado ka sa bawat gagawin mo. Nasa iyo daw yung bola. Yung dalawang sphinx na to, ang simbolismo niyan, kahit sa kanan ka pumunta o sa kaliwa, pwede. Ibig sabihin na sa iyo yung kalakasan kung saan mong direksyon gusto pumunta. Okay? Ngayon, ready ka na to leave something behind. Wala daw mangyayari kung mananatili ka sa isang lugar, isang sitwasyon, isang relasyon, o isang paniniwala na hindi na nakakatulong sa'yo. Learn to embrace new things and be excited. Huwag kang matakot na umandar. Huwag kang urong-sulong. Fight. Okay? The Chariot cards being clarified by the Four of Swords. Nakikita ko rito na parang, yes, continue praying for it. Parang sabi ni Spirit Guides, sa mga laban mo daw, wag ka rin daw matakot mag-rest paminsan-minsan. Parang sabi ni Spirit Guides mo, there are proper time for a lot of things. Okay? Kung ngayong umagang to, ilalaban mo tong isang project, mamayang hapon, iba naman, mamayang alas 5 hanggang alas 10, family time, tapos alas 10 tulog na ako. Bigyan mo daw ng rest yung mga bagay na kailangan ng rest, okay? Nakita ko rin talaga dito na yung laban mo, huwag ka na matakot, huwag ka na ma-confuse at huwag ka nang mangamba. Because parang everything is falling into places, okay? Ngayon parang ipahinga mo na yung takot, ipahinga mo na yung bagay na hindi nakakatulong sa'yo, especially overthinking. And answered prayer is here at lalaragan na yung mga bagay-bagay. Okay, Libra, napakaganda for you. So, ang outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita ng additional messages from the Divine na makakatulong sa'yo pa-abante sa mga bagay na gusto mo makamit para sa linggong ito. Okay, unang-una, you have grapes. Time to go out and have fun. Yes, like I've said, time na talaga para mag-relax ka, mag-have fun ka, matuwa ka naman, mag-enjoy ka sa buhay mo. Hindi lang puro laban-laban, dire-diretso. Kailangan din nag-enjoy ka para naman hindi para hindi ma-burn o ma-burn out ka o hindi ka rin mapaso all the time. Okay? Hindi ka hindi ka maupos. Yan. Para hindi ka maupos, para hindi ka mawala ng energy sa mga ginagawa mo. Learn to have fun. Another message of October. Birthday mo to. Mga Libra sa inyo. Kayo to, October. So, may mga Libra sa inyo dyan nag-birthday in October. There's a confirmation that time to go out daw and have fun sa mga October celebratories dyan. O kaya may milestone daw na magiging masaya ka in the time of October. Syempre, mga yan ay energy mo. Congratulations. Another message, you have pineapple, reconciliation. Meron daw na pagbabate o pag-aayos sa mga tao sa paligid mo, ikaw mismo. You will be reconciling with someone na nakaalitan mo o someone na parang nakasamaan mo na loob before. Okay? Another message, you have carrot, opportunity or windfall. Yes, meron ka daw bagong opportunity. Ito talaga yun na dapat mong yakapin. Dapat mong ma-excite. Dapat mong hindi pangilagan. Hindi ka dapat mangamba. Because this new opportunity that will come to you is a good news. Okay? Another message, you have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Magkakaroon ka daw ngayon ng pera mula sa isang mana o kaya napanalunan mong pera ang yayakapin mo this time. Congratulations sa iyo, Libra. Okay? Bigyan pa kita ng additional messages. Tumalon na. Bigyan na natin siya ng pagkakataon. Forest, muddled, unclear thinking. Yes, nabanggit ko sa iyo kanina parang hindi pa desidido sa isip o may takot pa, may kaba pa, may alinlangan pa. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, dapat malinaw sa isip yung gagawin mo. Shark, take care or there will be a loss of material wealth. Yes, yung kapirahan mo daw ay iyong ingatan.
especially yung mga gamit sa bahay, yung mga material mong bagay, yung iyong bank account, yung sweldo, dapat hindi lahat ng tao nakakaalam niyan. At hindi rin daw dapat lahat ng tao pinapapasok mo sa bahay mo, okay? Hindi porket kakilala mo yan ay inimbitahan mo na sa bahay, because their energy can be negative or their frequency can be negative na baka iwanan ang energy na yan sa bahay mo. So make sure hindi lahat ng tao ay wina-welcome mo sa loob ng iyong bahay, okay? Another message, you have inkpot problems to be resolved. Yes, may mga problema kang dapat tapusin, dapat lagpasan, dapat pagtagumpayan. Okay? Another message, you have crown, honor, and respect will come to you. Yes, may mga tagumpay ka makukuha this time. At pagkilala at respeto mula sa mga tao sa paligid mo. Last message, you have bread, period of prosperity and abundance. Congratulations. May meron ka matatanggap na kasaganahan at tagumpay at pagyabong this week. Congratulations. Bigyan pa kita, Libra, ng isa pang additional messages from the Divine na pag-focusan mo for the week para lagpasan ang lahat ng ito makatulong sa iyo na dapat mo laging dalhin at isipin. Okay? First, you have peace, kapayapaan daw. Have peace in your heart. Kaya talagang dalawang beses lumabas dito yung dalawang four of swords 4-4 is all about protection. Protektado ka naman, kaya magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo na everything will be okay. Okay? 4-4 is all about protection. May protektado ka ng spirit guides mo, ng angel guides mo, kaya magkaroon ka ng peace in your heart and peace in your life na hindi ko na kailangan mataranta, hindi ko na kailangan matakot, everything is working out in my favor. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin. But first, ihanda mo na, Libra, ang isang tanong, isang sagot. Sa isip lang ha. Huwag mo isusulat sa baba. Sa isip lang ha. Sagutin ko yan mamaya lamang. So, Libra, ang outcome mo for the week is, wow, 5 of Cups. 5 of Pentacles. Change is here. Nagbabago na yung kapalaran mo unti-unti. Kung nag-struggle ka this time, kung iniisip mo walang tumutulong sa'yo o kaya pili mo sobrang hirap, nagbabago na yan. Because here, with the good news here na bagong yayakapin mo na opportunity, makakaalis ka na sa struggles mo. Struggles mo na wala kang pera, struggle mo na wala kang pambili ng ganito, walang tumutulong sa'yo, pinapalayas na kayo sa bahay kasi due date na, o kaya may disconnection na ganyan, o kaya parang feeling mo wala kang magawa-gawang paraan para lagpasan yung problema mo this time. Nakita ko dito, Libra, masasagot na yan. There is an incoming blessing for you para makalagpas ka na dyan. Alam mo ang maganda, Libra, kay 5 of Pentacles. Sabi ng spirit guides mo, focus on your strength. Sa iyong kalakasan, huwag mong bigyang buhay yung mga bagay na mahina ka. Wala kang pambilin ganito, mahina ka sa ganyan, mahina ka sa math, mahina ka sa negosyo, mahina ka sa ganito, sa ganyan. Huwag mo laging isipin yung kahinaan mo para hindi siya maka-apekto totally sa buhay mo. Lagi mo daw bigyang buhay at bigyang lakas yung mga strength mo. Saan ka ba magaling, Libra? Magaling ka ba magluto? Magaling ka bang mag-sales talk? Magaling ka ba maglaba? Baka yan ang mga pwede mong gamitin para magkapera ka, okay? Ngayon, think smart. Okay? Think smart. Gamitin mo yung kalakasan mo in your advantage. Okay? The 5 of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. Yes, kalakasan, katapangan, leave something behind, be open to new possibilities. Ngayon, kailangan daw talaga maging assertive ka, maging matapang ka. Learn to say no if you don't want to do this. Kung nahihirapan ka sa bagay na yan, learn to say yes sa mga bagay na gusto mo. Dapat daw wala ka ng hiya this time, okay? Para makaangat ka na sa buhay. Huwag ka na mahiya. Tanungin mo, pwedeng po ba dyan? Pwede ba ako dyan? Sa tingin mo, pwede ako magtayo ng ganito? Magtayo ako ng ukay-ukay, magtayo ako ng barbecuehan. Huwag ka na mahiya sa ibang tao. Gawin mo yung mga bagay na para sa'yo. Sabi rin ni spirit guides mo, putulin mo na talaga sa buhay mo yung mga tao na nagiging dahilan at nagiging rason ng kahirapan mo o ng struggle mo this time. Kung bakit ka nag-worry, kung bakit lagi may chismis o may drama, may conflict, putulin mo sila sa buhay mo. At sabihin mo, may boundaries ka na, ayoko na, para makaalago ka na, para makabangon ka na. Okay? Ngayon, sabi rin ni spirit guides mo, maging matalino ka ha, matalino ka in every decision. At ngayon, maging wais ka daw sa mga sisimulan mo. Nakikita ko dito, makakahanap ka ng paraan para magkaroon ka ng pera mo. At makakahanap ka ng paraan para makaangat ka na. Okay, Libra? Napakaganda ng iyong outcome for the week. That is your June 30 to July 6 reading. Ngayon, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Pumikit ka ngayon, Libra. Isipin mo yung mga bagay na... isipin mo yung isang tanong mo na gusto bang masagot this time. Yung tanong na parang matagal lang bumabagabag sa iyo na gusto bang masagot. Close your eyes, breathe, and concentrate on that question. So, spirit guides, ibigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang isang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper confirmation card na bibigay sa iyo ng konkretong sagot sa iyong tanong mula naman sa iyong angel na nasa paligid mo lang ngayon at sinusuportahan ka sa sagot na ito. You have 1 and you have 2. Okay, Libra, open up your eyes. Inhale.
And exhale. This is the answer to your question. You have the Magician card upright. You have the Six of Pentacles in reversed. You have Don't Stop. And then you have within the next few months. Oh, meron tayong time range, meron tayong timeline sa question mo. Within the next few months daw, confirmation mula sa iyong angel guide. Sabi din niya, don't stop. Huwag ka daw huminto sa mga bagay na gusto mo. With the Six of Pentacles in reverse here, huwag ka daw mahiyang ibigay yung mga kayang pang ibigay. This is a card for you of telling you na i-push mo pa, ibigay mo pa. Huwag ka na mahiya, give it your all. Huwag kang mag-hesitate to fight and huwag kang mag-hesitate na habulin because nakita ko rito na you will get kung ano yung mga bagay na binibigay mo. Okay? Kung maliit lang binibigay mo ngayon, paano ka aasa na malaki ang babalik sa'yo? Kailangan you give your all, okay? Para makuha mo siya. And with the Magician here, confirming, yes, magagawa mo to, makukuha mo to, minanifest mo to, makukuha mo to into your reality, no doubt. Okay? So, ngayon, sabi ni Spirit Guides mo, huwag ka nang huminto. Ilaban mo yan, ibigay mo ang lahat mo at makukuha mo siya within the next few months. Oh, confirmation yan both from your spirit guides at your angel guides. Okay, Libra? Hopefully po nasagot ko po ang inyong tanong and nakaresonate po ka ba kayo sa inyong June 30 to July 6 reading? Thank you again for watching hanggang dulo, Libra ha. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.